Umaga sa inyong dalawa, Tuesday at Christian sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Mhm. sabi ko nga kay Magandang umaga. Christian, "Sir, parang nakakalungkot, nasabi niyo na sa amin nung isang linggo na nalulungkot kayo." Nagulat ba kayo dito sa naging desisyon ng korte? Opo naman, actually dalawang magkasunod 'yan, eh. Mhm. Oo. Dalawang judges 'yan, eh. Yung judge, hindi ko nga alam yung matandaan yung last name, sorry, Judge Manongdong Aquiles, yata. tapos yung pangalawang judge, Judge, Mary Joyce, Mhm. babae. Yung isa ay Yung branch Pasig, yung isa 152, ay parehong sa Pasig. Pasig. Executive judge yung Mhm. una. Mhm. Tama So po. nagulat tayo at ulitin ko yung sinabi ko nung mga nakaraang araw na Mhm. talagang nakakalungkot. At ito ba, hindi pa naman ito maituturing na kabiguan sa parte ng pamahalaan, Hindi po. Secretary, di ba? Hindi po. Hindi po. Nakatutok po tayo. Ang pati ang Office of the Solicitor General, may Mhm. hearing nga bukas Uy. Mhm. at yung mga ilang undersecretaries nandoon, pati yung buong legal service ng DOLE nandoon, ang Mhm. Office of the Solicitor General. Gusto kong pumunta rin sana kaso mo padating sa akin yung buong team ng National Electric Mhm. Administration, yung NEA. Neya. Mhm. Kasi may mga issues din patungkol naman sa mga organization ng mga union sa Mhm. mga nasasakupan ng NEA na napakahalaga rin, napasabay. Matagal na naka-schedule 'to, 2 weeks na ito. Oo. Mhm. Secretary, maraming minimum wage earners ang masamaan loob. Naiintindihan naman natin 'yun. Pero ano ba yung kino-question nitong mga kumpanya na ito doon sa naging wage hike na ibinigay ng DOLE? Makikita naman natin siguro, alam mo bilang abogado, sub judice kasi lahat 'yan, eh. Mhm. Oo, as an officer of the court likewise, sub judice 'yan. Hindi ko ma-discuss Oo. yung detail. Basically kino-question nila yung wage order number 27 at Oo. liliwanag. Kaya kita nyo yung unang interview sa akin, ang sabi ko, magpaliwanag dapat ay ang husgado kung ano yung Mm. nilalaman nung kanilang order, 'di ba ho? Pero Tama. first time ba Hindi 'to? ako dapat magpaliwanag nung First time ba 'to, Sec? order na nilabas ng Mm. husgado. So, kino-question nila siguro yung nilalaman ng wage order Mhm. na 27, pero paulit-ulit namin sinasabi dumaan ito sa tamang Mhm. proseso. Right. Sang-ayon sa Republic Act 6727, at ito talaga ang buod ng tripartism. 37 years na po 'yan. Mhm. Yung tripartism natin na talagang kinikilalang matatag, isa sa mga haligi Mhm. ng ating social dialogue with all sectors, employer, employees. At ito ay napakahalaga dahil ito ay bahagi rin ng mga kasunduan natin sa Mhm. International Labor Organization. So, Mm. yun po siguro ang nauuga ngayon dito, Mm. yung May buod ng mm. tripartism at May siguro magkakaisa kami lahat, ang mga manggagawa, ang mga employers, na hindi dapat mayanig o mabuwag Mhm. ang tripartism sa ating bansa dahil sang-ayon din po ito sa saligang batas. right. Mhm. May mga nagsasabing mambabata, Secretary, na hindi dapat ito pinanghimasukan ng korte kasi labor issue siya. Mhm. Ano ang reaksyon niyo doon? Tama po 'yan, nasa batas nga po 'yun, eh. Mm. Mhm. So, lahat po ito mabe-ventilate bukas. Kasi lahat Okay. po Ah, lahat po ng ating pinag-uusapan ay outside the courtroom. yes. Tama. Hindi Oo. naman po tayo ang Mm. maglalabas ng resolusyon dito, Oo. kahit yung naglalabasan sa social media, Mm. ay may batas po tayong sinusunod, may proseso. So, Yes. mananaig po dito ang saligang Oo. batas. Pero Mhm. pero Mananaig po ang konstitusyon kasi Mhm. ang daming nagbibigay na ng opinyon ngayon. yes. Pero ang final arbiter nito ay ang husgado, Oo. Tama. Pero Secretary, sang-ayon sa batas. Right. bilang isa ding abogado Opo. na hindi binabanggit yung merito ng kaso, ang 'pag may ganito bang desisyon ng RTC, hindi ba dapat confined lang doon sa specific region yung desisyon? Region nga, specific region lang ito, NCR. So, hindi, I mean kung Pasig po yung desisyon, hindi po ba Regional Trial Court, The Regional region Trial is Court. the buong Metro NCR. Manila? Mm. Mm. May mga employer, Secretary, baka nakapagbigay na nung aumento nung nakaraan. Ano mangyayari dito? Babawiin ba Ay, ano yun? na po 'yon, nabanggit ko na 'yun nung isang araw kasi Mhm. alam niyo, nakakagulat nga kasi 30 lumabas ng hapon, may pangalawang desisyon, Mhm. Mhm. yung iba nakagawa na ng payroll Payroll. 31, pang-31. So, nabanggit Mm. ko na vested right po 'yun, napakarami Mm.
napakarami ng desisyon din diyan na halos hawig, lalo yung Oo. mga Mm. non-diminution theory at Mm. naniniwala ako na yung nakatanggap na hindi na dapat bawiin. Oo. Yung Ayun. 4 na araw na pinagtrabahuhan. Oo, Oo. susugan ko lang din yun na Secretary, kung after few months ma-resolve ba, dapat ba retroactive din, ibalik sa mga manggagawa yung hindi na ibigay na ilang buwan? Yan siguro isa magiging point of controversy. Medyo inuunahan natin ang mga nangyayari. Isa-isahin na lang muna nating himayin po Mhm. siguro yan. Kung ano mangyayari kasi temporary restraining order ito, Mhm. ibig sabihin pansamantala. Mhm. Pansamantala, tama, opo, opo. So sa ngayon maraming nagpupuyos ang damdamin ng mga manggagawa, Secretary. Ano ang Lahat po puwede tayo. oo, lahat tayo. Ano ang Kalmado lang siguro tayo, kalmado lang tayo. Oo, dahil yung iba, At Secretary. atin pong antayin? patakbuhin itong Mm. prosesong ito. Simula na nga bukas Mm. Opo. 9:00 yung hearing kahit anong haka-haka natin, Yes. mananaig po. Naniniwala po ako, Mm. mananaig ang Article 13, Section 3 ng Philippine Constitution. Ayan. Mm. Sa ibang Naniniwala po mm. ako na kikilalanin ng husgado ang primacy ng batas. Ayan, tama. Para doon sa ating mga manggagawa, hindi pa po tapos ha, Ay, gugulong hindi pa lang po. bukas. Hindi po, Mm. hindi po. TRO nga po 'yan at Mm. nakatutok nga po ang DOLE, nakatutok po tayo diyan. Maaga maaga nga yung tao ko doon at nakipag-ugnayan na sila sa Office of the Solicitor General na Mhm. ngayon sa ating struktura ay ang haharap bilang abogado ng DOLE. Mhm. Ayun. So bukas 'yan. On another matter, huli na 'to, Secretary. Opo. Pinagmalaki ni presidente sa kanyang SONA nung nakaraan na maraming nabigyan ng trabaho ng mga Pilipino sa mga inilunsad na job fair ng DOLE nitong mga nakalipas na buwan. Mayroon pa bang nakalinya hanggang sa bago matapos ang taon na jobs fair? Opo, buti na itanong mo 'yan nung Mm. Biyernes ng hapon, kinamada na po natin 'yan kasi may mga naantala tayo noon dahil Mm. yung lindol noon sa Gensan, Mm. hindi natuloy po 'yan. So, ang gagawin po natin starting August na ngayon, Opo. ang gagawin po natin, starting September, Mhm. monthly na po. Oh, I see. Monthly na po, gagawin na po nating monthly, September, October, November, December. So yung nilinyada po natin ay mula po sa Luzon, meron tayo sa Angeles, hindi ko na matandaan hanggang Butuan po 'yan. At Mabuti naman. lalong-lalo na po yung tinamaan ng mga nakaraang kalamidad. Hindi ko naman mapipredict ngayon kung Mm. saan mitatamang bagyo, pero gagawin po naming monthly starting September at ito ngang Martes ay pinatatawag ko po lahat ng regional directors ng DOLE dito sa Maynila Mhm. para pag-usapan po itong monthly job fair dahil napakataas po ng hiring rate po nito at pati yung near hire na malapit ng matanggap, kinulang lang ng halimbawa po ng NBI clearance o kung anong clearance, Mhm. medical Mm. certificate. So, titingnan namin kung papaano po mapabilis yung proseso para madagdagan po yung ating na-hire sa pamamagitan ng mga job fair. Salamat po sa tanong na yan. At siguro, madadaplisan na rin sa patawag kong meeting sa Martes Mhm. yung kung ano magiging epekto nito sa ito namang wage hike doon sa iba't ibang Mhm. rehiyon na gumugulong na rin Yes. yung proseso ngayon lalo sa Region 3 sa Central Luzon. So lahat po 'yan ay matatalakay namin sa Martes, Miyerkules. Panghuli naman sa point ko, Secretary, ngayon may gera na naman, nagkakagulo na naman sa Middle East, may mga ilang manggagawa o OFW na nawawalan ng hanap buhay. Sa part ng DOLE, ano yung assistance o ayuda o mabibigay natin na tulong, Secretary? Salamat po. Yung 2 weeks ago, kami ni Secretary Kakdak ay nagkasundo sinama na rin namin ng TESDA. Aming binigyan na ng sapat na ngipin yung reintegration program. So, on the part of Department of Migrant Workers, nasa kanila yung database na umuuwi. Yung hindi naaalis ay magkakaroon kami ng training para sila po ay ma-upgrade yung skills nila. Halimbawa po, caregiver ka, galing ng Israel, ayaw mo nang bumalik,
magkakaroon ka ng training para magkaroon ka ng sapat na kaalaman. Kung babalik ka ay may mas mataas kang kwalifikasyon, at kung Yun. gusto mo naman magkaroon ng hanap buhay dito ay sa pamamagitan ng DOLE at TESDA, bibigyan namin po sila ng kaukulang kapital, lalong-lalo na kung Mhm. marami sila. Ang Mm. amin dito ay kung mga lima o anim na Mm. nagsanib-sanib ay Hmm. mas malaki yung kanilang magiging puhunan. Kapital. So, Mm. in effect na po yan, at yan po ay pinagtulungan naming tatlo, ni Secretary Cakdak, ni Secretary Benitez at ng DOLE. Ayun. So sa panig namin na Secretary, yan muna. Sa susunod po ulit, huwag kayong magdadala, sir. Hindi po, at sa atin pong mga nakikinig, kalmado lang po tayo, mananaig po, dapat manaig dito ang batas, lalo na ang saligang batas, at ang inyo pong pamahalaan ay hindi po magpapabaya, lalong-lalo na sa kapakanan ng ating mga manggagawa. Very sensitive po itong Mm. isyung ito, at kausap din po natin ng mga employers, at harinawa, manaig po ang ating saligang batas, at Mm. maging ulitin ko, maging kalmado po tayo on how we approach this. In the end, I believe that social justice will prevail, at yan din po ang gusto ng ating Pangulo, maitaas po ang dignidad ng manggagawa. Ayan. Marami Mhm. pong salamat sa oras nyo, Secretary. Good Maraming morning salamat po. Magandang umaga. Happy Sunday po sa Happy inyo lahat. Sunday po. Mga kapuso, Ayun. nakausap po natin si Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment.